Tingnan natin kung ano talaga yung pinaka-issue nya. Okay, yan. Pansinin nyo yung bulb, oh. Bumabaga, indikasyon niya na mayroong problema or mataas yung bias nya. Okay, nakababa naman siya, oh. Umiinit ito or mataas yung bias nya. Yan, umiinit dahil nga mataas yung bias. Balik na naman ulit tayo sa may Trident na CE7, CE5, CE7, LX20, LX10, CE18, CE20. Yun lang, dyan lang umiikot yung video natin. Ayan, Trident na CE7 galing Santa Rosa. Kay Sir, ito may pangalan pa siya, Sir Ryan ng Santa Rosa. Right channel, walang sound. Okay, ayan, unang-una sa lahat, maraming salamat sa may-ari nito na pinagkakatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Tayo pinagkatiwalaan na gumawa ng unit nila. Layo ng Santa Rosa, pinadala pa rito sa Uyo para ipa-repair lang. Ang issue nga, yun, wala daw audio yung right channel. Kaya eto, naka-plug in na siya ng bulb. Tingnan natin kung ano talaga yung pinaka-issue nya. Okay, yan. Pansinin nyo yung bulb, oh. Bumabaga, indikasyon niya na mayroong problema or mataas yung bias nya. Okay, nakababa naman siya, oh. Umiinit ito or mataas yung bias nya. Yan, umiinit dahil nga mataas yung bias. Okay, ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin yung unit ni Sir. Although magtulit lang din naman yung video natin sa CE7 na halos pares-pares lang yung sira. Ayun, bali tanggalin ko muna yung takip para makita natin yung pinaka-loob, laman loob nya, para kumbaga mabilis ang video lang to in case na mabilis natin siya magawa. Okay, stay tuned. Tanggal ko na yung takip nya. Medyo may kalumaan na rin yung unit na ito. Ayan. Tapos may mga kunting alikabok yan, namumuti-muti siya. Tapos visual check, wala namang indikasyon na may sunog na parts. Ayan, dito wala naman. Ayan, sa mga hindi pa nakakita ng laman loob ng CE7, although lagi naman tayo nagpapahaging. Transformer nito ay 80, 40, 80. High rail 80, low rail 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong Paris na C5210A 1943. Tapos by Pierce 8. Hindi, 3, 6, 7, 7, 2, 4, 6, 7 Pierce nga. 7 Pierce. Parang hindi naman. May slot para isa. Bali 6 pairs lang. 6 pairs, bali may slot yung isa. And then wala naman sa usapan namin ni Sir kasi ito na magdagdag ng output. Wala naman. Bali gagawin na lang natin dito, kung sakali i-fix bias natin. And then ano pa pwede dito? Hindi, dagdagan na lang natin ng output para mas matibay siya. May slot naman eh. And then mag-usap na lang kami ni Sir sa presyo. Tapos i-fix bias natin. And then the rest, lahat ng pwedeng gawin is gagawin natin. Tapos 2, 4, 6, 8. Meron siyang 8 kapasitor na 63 volts by 10,000 microfarad. Okay? Sa parts naman, medyo SMD lang. Proceed tayo sa troubleshooting na. Ang sabi ni Sir, channel 2 may problema. Ngayon, bunutin natin tong channel 2. Bunutin natin Okay, virgin pa siya. At nakatikim ng bukas ito. Nang tanggal pala. Ayan. Hang natin yung channel 2. Iwan natin yung channel 1. Tingnan natin kung maging normal yung ilaw. Okay? Hindi, parehas bumubukab. May ilaw rin indikasyon mataas yung bias nito. Next is balik natin to. Balik natin itong channel 2. Tapos bunutin natin tong channel 1. Okay, tigas. Yan, binunot natin channel 1 ulit. Ayuga, pares yung channel 1, channel 2 may problema na. Nakakabit to Ngayon, para may idea lang kayo,
bunutin natin tong channel 2 naman. Ayan, nakahang na yung channel 1, channel 2. Tingnan nyo mangyari. Oh, maging normal yan syempre. Maging normal yan. So ngayon, pares lang din naman natin gagawin to eh. Pares lang din naman natin gagawin, i-fix bias natin, hindi mag-add ng power transistor. And then, yun na. Ihanapin natin kung bakit walang tunog yung channel 2. Plus ko na yung dalawang board. Sinabay ko na baklas. Ayan, para mabilisan lang tayo. 302, 3K, 3K. Try muna natin sa 2.7 agad. Diretso na tayo. Sa totoo lang guys, ulit-ulit na lang yung video ko pero hindi ko tinatandaan or hindi ko nililista yung mga bias na ginagamit ko. 302, 3K. Try natin lagyan ng 302 ba to? 302, 3K. Gamit yata dito parang try natin ng 2.7. Yan, 2.7. Okay, baklasin ko muna tong trimmer and then palitan natin ng 2.7. Kahit yung isa lang muna. Natanggal ko na yung trimmer. Sana ba yun? Ito. Wala. Ang dami ko ng trimmer na ipon dito. Yan. Value nito ay 332 pala. 3.3. 332. Kala ko 302. 332, 3K. Yan. Mali. 3.3. Pambiraw. 3.3, 332. 332, 3.3. Ayan, dalawa. Tapos, ito nagsubok ako ng 2.7. Ito, 2.7 ito. Although, yung naka-indicate dyan sa may board niya is 3K. Kapag i-3K mo siya, masyadong mataas na sa 0.5 siya. Ngayon, naglagay ako ng 2.7 na. Para may idea lang kayo. 2.7 dito. Ito is 2.9 something. Kasi 2.7 tapos 220 ang nilagay ko. Pansinin nyo ang kinaibahan nila. Okay? And then tingnan yung ilaw Ayan, para may idea lang kayo. Ayan, nag-normal yung ilaw Buhay na yung amplifier kasi yun, umandar yung fan nya. Okay? Pakita ko sa inyo yung bias. Yung bias nila. Kung ano yung magiging resulta ng 2.7 against sa 2.9 something. Kasi naglagay tayo ng 220 pa. Maganda sana kung may mga 200 ohms. Wala tayong 200 ohms Ito, tingnan nyo. Ito ako kasi ayan nasa 0.3 diba? Sa 0.3 yung bias nya. Sa 0.3, ganda ng bias. Ngayon, ito yung 2.9 kanya na 2.920. Gawin na lang natin 2.9 na lang. Tanggalin natin yung 20 kasi ito 20 and then 2.7 yan. Ito naman yung 2.7. Tingnan nyo yung bias nya. 0.27. Although pwede na pala ito. Pwede na pala yung 2.7. Yung tinaasan ko ng konti. Mataas naman na siya. Tumaas siya ng konti. Nasa point. Pwede na. Yung 2.7 halos nasa 0.26. Ito nasa 0.3 sakto ito. Ilagay natin sa 0.3 na lang. Lagay natin sa may 0.3. Ito na lang na bias gamitin natin kasi mag-add naman tayo ng power transistor Kapag hindi tayo mag-add ng power transistor, pwede na tong 2.7 lang. Kasi kulang sa ng output. Ito naman gawin nating 0.3 pero mag-add naman tayo ng power transistor. Okay? Sana mag-gets nyo. Ayan. Kapag stock lang na hindi tayo mag-add, yung gamit natin is 2.7. Ngayon, mag-add tayo. Lagay natin sa 2.920 na lang para medyo mataas siya. Nasa 0.3 na magdagdag naman tayo ng bias. Okay? Wala na yung kanyo. Wala na yung kumukurap-kurap Ibig sabihin, sira talaga yung dalawang trimmer na ito. Okay? Palitan ko lang muna ito. Ay hindi, dadagdagan ko na 220 ito para maging pares sila sa may kabilang channel. Binalik ko na yung dalawang board and then nagdagdag na ako ng power transistor para mas mabilis yung video natin ngayon. Isipin ng iba pa ulit-ulit na lang yung video natin. Ito guys, sa disclaimer tayo. Kaya ko lang naman ginagawa itong video na halos paulit-ulit na dahil nga request ito ng may-ari sa atin. Kaya dinadala yung mga unit dito para pagawa and then gawa ng video natin, di ba? Para mas makita or gusto nila makita na kung paano ginawa yung unit nila. Kaya po pasensya na sa mga naumay na sa video natin. Ayan, nagdagdag na ako ng output. Kompleto na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kanina 7 lang. Tapos itong slot is kompleto na. Ano, iba pa yung kulay ng washer. Oh. Yan. Nag-add tayo dito. Wala na kayong ibang gagawin. Wala na kayong ibang gagawin kundi dadagdagan na lang. Yung base and then emitter niya is meron na nakabang yan. Ito, blue key and then SMD na para sa may base niya. Same din sa may kabilang channel. Yan, wala na kayong ibang gagawin, dagdag lang talaga ng output. C5200 and then A1943. Okay, nakabalik na yung mga kable and then ayan nakakuha na yan 2.7 and then 220. Same din dito. Ayan, kaya naka-series yan. Naglagay na ako ng speaker. Ito, naglagay na ako ng speaker, audio source natin. Tapos naka stereo mode tayo. Tapos ginalaw-galaw ko na yung switch and then naglagay na ako ng contact cleaner. Okay, tingnan natin tingnan natin kung sana wala na ibang problema. Itong problema, may delay lang talaga na konti. Matagal yung delay nya. Nag-trigger na yung relay, pero yung ilaw na iwan pa rin. Although pwede sanang i-revise yan. Pero sa mga ganong sistema, sa mga pang battle lang yung ganong effective na gusto natin, bumalik agad yung protect nya. Ayan, itong cellphone natin na isa yung juice source natin. Tumutugtog na siya, naka full volume na yan. So, channel 1 malakas. Lakas, diba? Channel 2 mahina. Wala, mahina yung channel 2. Putugtog siya pero mahina. Oh. Channel 1. Oh, normal yung channel 1. Yung channel 2 may problema. Ngayon, para malaman natin or para malaman nyo kung ano yung problema, nasa control ba or nasa input. Kasi nga yung input nito, kadalasan lang naman yan is switch yung masira. Ngayon, nalagyan ko na ng contact cleaner, galaw-galaw ko na rin yan. Ganun pa rin. Yan, ganun pa rin. Oh, mahina May signal siya pero mahina yung tunog. Ngayon, ang gagawin mo, eto, bunutin mo lang ito. Yan, bunutin mo to. Tapos, i-jumper mo siya. Yung puti and then pula na yan, nakita sa camera natin. Puti and then pula na yan, ipag-short mo. Ngayon, tika lang one man game tayo. Ito na. Sana makita yan Ginawa natin, nagtusok tayo ng resistor. Pwede naman alambre yan Yung value ng resistor na nilagay ko is 12 ohms yan. Pwede naman kahit i-short mo lang yan, alambre. Tutunog yan kapag sira yung control. Kapag sira yung control kumbaga i-recta lang natin yung audio nya. Ngayon, obserbahan nyo natin. Umiilaw na umiilaw tumutunog. Hindi pa magtutudo ng todo yan kasi nakaprotect pa siya. Oh, yan na, lumakas na. Oh, di ba? Tumudo na yung tunog. Saka ito yung may ilaw Ayan. Off natin. It means sira yung control. Yan ang problema. Magpapalit pa tayo ng control. Ang gagawin natin, palitan na rin natin tong channel 2. Palitan na rin natin to para sabay isang galawan lang. Okay? Baklas ko na yung front panel and then yung control nya. Ito yung control nya na stock. So, ito yung luma. Yung luma dalawa. Tinanggal ko na yung channel 1, channel 2 para isang galawan lang tayo. And then hindi na ako mag-check na kung buo pa or sira na. Basta palitan na lang natin. Ito. Tapos pinilit natin na ito. 10K rin naman to. Ito naman laging ginagamit natin. Walang bayad man shop ito. 10K. Ayan, 10K na muna sa mga gusto magpalit ng control ng unit nila. Ayan. Ngayon, hinangin ko lang ito tapos balik ko sa may front panel and then testing ulit tayo para matapos ng vlog na. Naibalik ko na yung front panel. Tinurnilyo ko na rin. Ayan, sureball naman na yan Ito, tinurnilyo ko na rin yung dalawang board natin. Ayan. Ito, na-brush ko na rin to. Kunting pasada pa ng blower para mas malinis pa siya. Pero nawala na yung mga puti-puti Okay. Ito, naka 220 na tayo Naka 220 na Ayan. 220 na yan. Yung cellphone natin, yung audio source natin mula kanina, umaandar na yan. Tagal na yung delay nya.
Channel 1. Ayan o. Tapos channel 2. Ayan o, malinaw na yung ilaw nya o. Diba? Lumakas na. Channel 1, Channel 2, dalawa. Ayan lang guys, bali okay na. Back to normal na ito. Balikan natin yung ginawa natin. Ayan, Phoenix bias natin siya. Dahil nga mataas yung bias, mupurot-purot yung ilaw. Tapos agad tayo ng power transistor. Ito, and then ito. Tapos walang audio or mahina yung isang channel, palit na rin tayo ng control. Okay? Naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician ha. Yung medyo bago-baguhan lang. Take note, medyo bago-baguhan lang ha. Sa mga veterano, itawanan lang nila yung itong klaseng trouble. Ayan, Sir from Santa Rosa, yung pangalan niya. Si Sir Ryan ng Santa Rosa. Bali okay na yung Trident na CA7 mo. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo rin sa akin ha. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin. Kung gusto magpaprepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.